Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa ating Diyos na lumikha. Ngayon po ay muli tayong magsasama-sama upang pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Amen po. Pero bago po natin na umpisa ng ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Let's bow our head for a moment of prayer. Lord God, maraming salamat po at muli na naman po kaming magsasama-sama upang pagnilayan at pag-aralan ng inyong banal na salita. Gamitin mo po ako, Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge upang ma-deliver ko po ng maayos at tumimo po sa aming mga puso ang aral na gusto niyo pong matutunan namin. Gabayan ninyo po kami at ikaw lamang po ang maitaas sa araw na ito. Holy Spirit, guide us. Help us to understand deeply your words at maisapamuhay po namin to. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang ating text verse ngayong araw ay manggagaling sa Psalm chapter 73, a Psalm of Asaph. Si Asaph ay isang tanyag na levita, musikero at propeta, tagakita, or meaning isang taong binibigyan ng Diyos ng espesyal na kakayahang umunawa sa kanyang kalooban at makita ang mga bagay na nakatago o mangyayari pa lamang. Nahinirang ni Haring David bilang isa sa mga pangunahing leader ng pagsamba sa tabernakulo. Siya din po ang sumulat ng Salmo chapter 50 at 73 to 83. Sa paghihintay natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, maaring may mga pagkakataon sa ating buhay na tinitignan natin ang kapwa natin o nakikita natin na hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at hindi naniniwala kay Jesus. At tayo ay nadudulas o natatalisod dahil tayo ay naiinggit sa kanila at dahil nakakalimutan natin na ang ating Diyos ay mabuti. Ang salitang God is good all the time and all the time God is good. Reality po ito na nangyayari ngayon, na ang daming question, bakit parang walang problema, yung mga hindi Kristiyano, bakit parang ang galing nilang magsalita, kung paano sila masayang namumuhay, na minsan o kadalasan naiinggit tayo at nakakalimutan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Psalm 73 is a story about a man named Asaph. As he went through this struggle, si Asaph ay isang singer at musikero na naglilingkod sa templo ng pagsamba sa Panginoon noong panahon ni King David. Siya ang sumulat ng maraming salmo sa Book of Psalms at ang Psalm 73 ay isang tapat and heartwarming story about his faith and his struggle as he waited for the promise of Jesus Christ. Asaph was a worship leader and prophet in the time of King David, but he almost lost his faith in God. Like us, a human being, bitterness and empty over what seems to be an unfair situation lead him to a spiritual battle. What exactly did Asaph see in unrepentant people? He saw how they lived, at sa tingin niya, kahit anuman ang ginagawa nila, blessed pa din sila. They had prosperity. They didn't experience pain. Sila yung higit pa sa sapat ang pagkain at inumin. Hindi sila naghihirap. Parati silang tahimik at lalong dumarami ang kayamanan. Asaph saw all of this, and in his eyes, unrepentant people enjoyed the good life. Ang lahat ay humantong sa struggle ni Asaph. And I'm sure tayo din may mga ganitong tanong sa isip natin. Naisip ni Asaph na ang pagpapanatiling malinis ng kanyang puso at paghuhugas ng kanyang mga kamay in innocence ay walang kabuluhan. Tayo rin ay maaaring magsimulang maniwala na ang katwiran at kabanalan at pagsunod sa Diyos ay hindi magbubunga kapag nakikita natin ang mga tiwaling tao na nananalo at ang masamang tao ay umaani ng mga gantimpala dahil sa kanilang ginagawa sa buhay. At aminado si Asaph na natitempt sa mga tukso at maging katulad ng mga taong yon. Maaari tayong maloko ng kalaban
At mapaniwala tayo na okay lang magkasala. Bakit sila nagnanakaw pero ang rangya ng buhay nila? Bakit sila mapanglamang pero ang dami nilang pera? Si Asaph was persecuted ng mundo. Buong araw siyang sinasaktan at pinapagalitan. Tayo din ay mag-iisip sa kabila ng pagiging matuwid natin, bakit tayo inuusig at nagdurusa nang dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Asaph struggled through all of this. Ang mas masahol pa para sa mga nagpaparangal sa Panginoon ay kung paano kinukutya, pinagtatawanan at iniinsulto ng ibang tao. Sa ating mundong ginagalawan ngayon, kadalasan sinisiraan ng mga Kristiyano, iniinsulto at sinasabihan ng mga taong mapanghusga. Nakakalungkot na kadalasan nararanasan natin ito sa ating kapamilya o sa mga taong parang walang kasalanan. At sa book na ito, inamin ni Asaph ang ilang napakalungkot at makasalanang bagay tungkol sa sarili niya. Inamin niya na naiinggit siya sa mga unrepentant person. Nakakaramdam siya ng deep discontentment sa puso niya. Kasi nakikita niya yung kulang sa buhay niya at nakikita niya doon sa mga taong puro makasalanan ng ginagawa. Kaya yung puso niya ay napuno ng pagnanais at kasakiman kasama ng inggit, which is nag-lead ito sa sadness. Aminado si Asaph, muntikan na siyang matisod, halos mawala ng paninindigan, na muntikan na siyang makinig at sumunod sa maling payo o impluensya, na mamuhay at makasama sa gawaing masama, at umupo sa upuan ng mga manunuya. Muntikan na niyang itapon ang kanyang commitment sa Panginoon kasama ng kanyang buong pagkatao. But the most heartbreaking is, Asaph admitted that he was foolish towards God. Isa siyang hangal sa paningin ng Diyos. He admitted for being brutal, senseless, or stupid before God. Na pinakinggan niya lang yung instinct niya at emotion nang walang spiritual guidance and wisdom. Nararanasan mo ba yung ganitong feeling, kapatid, katulad nung kay Asaph, o nararanasan mo siya ngayon? Perhaps minsan nakakaramdam tayo ng inggit sa mga non-believers. The way kung paano nila malayang nagagawa ang lahat at sa magandang buhay sa kabila ng mga kasalanang ginagawa nila. Siguro gusto mo din yung way nila ng pag-iisip, way ng kanilang pananalita at mga plano nila sa mga bagay-bagay. Marahil gusto mo din kung paano kumain at uminom ang mga taong nasa flood control. Or gumulong sa pera na katulad nung sa balitang mali-maletang pera na dinideliver. Perhaps you're tired of being a Christian who is loser in this world and not a winner in this world. Katulad ni Asaph na nakakaramdam ka din ng discontentment sa puso mo. Na minsan naiisip mo na iwanan na lang ang buhay Kristiyano. Minsan dumarating ba sa buhay mo na pinag-iisipan mo kung sulit ba itong pagmamahal, pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon? And so Asaph remember and believe that judgment comes to those who do not repent of their sins and don't believe in Christ. At naaalala ni Asaph kung sino talaga sila. Naaalala ni Asaph kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. Naalala bigla ni Asaph na sila yung mayayabang at masama, na kinukwintas nila yung pride at karahasan ang nakatakip sa kanilang mga damit, na ang kanilang puso ay nag-uumapaw sa kahangalan. Naaalala ni Asaph kung sino talaga sila. Then suddenly, hindi na naaakit si Asaph sa buhay nila. There is nothing good about living life with no fear of God. Walang mabuti sa pagpapakita ng kasalanan. Walang mabuti sa pagsasalita laban sa Diyos. Walang mabuti sa pagiging bulag sa katotohanan. At naalalang muli ni Asaph kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila, na ilalagay sila ng Diyos sa mga madudulas na lugar at pababagsakin sila sa kapahamakan. Naniniwala din si Asaph ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip
nalilipulin sila ng Diyos sa isang sandali. Nawawakasan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga kakilakilabot. Nahahamakin sila ng Diyos. Naibababa sila ng Diyos sa madaling salita dito sa mundo. Pinagpapala sila, but they are not ultimately blessed with forgiveness and eternal life with Jesus. In other words, their thoughts, their words, their plans are all worthless in God's eyes. They are not true winners. They are losers. There is nothing to be envious of them. Walang dapat kainggitan sa kanila. But there is one final thing that happened to Asaph. He was reminded of the simple but glorious fact that God is good. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa kanyang mga tao, sa kanyang simbahan. God made amazing promises to us in His covenant of grace. God brought us out of Egypt and into Canaan. God removed our enemies. Naalala ni Asaph ang lahat ng ito, ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Tunay na napakabuti ng Diyos sa atin. Isipin natin, di hamak na mas mabuti yung kalagayan natin kaysa sa mga natitirang bahagi ng mundo na hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan at hindi naniniwala kay Kristo. Isipin natin mga kapatid na pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Binibigyan tayo ni Lord ng tahanan at lugar sa pagkainan ng kaharian, ng bagong langit at bagong lupa. Tunay na napakabuti ng Diyos sa atin. Nagtapos ang Psalm sa isang pagpapatunay ng pananampalataya sa Panginoon. Kung ihahambing sa lahat ng pwedeng i-offer sa iyo ng mundong ito, ang Diyos ang higit na dakila. Not only can believers trust God's plan during our earthly life, they also look forward to eternity in His presence. Those who reject Him, on the other hand, face destruction. And Asaph's response to God's goodness is so good. It is a response that we all should want to have. Sabi ni Asaph, "Sino ang mayroon ako sa langit kundi ikaw? At wala nang ibang ninanais sa lupa maliban sa iyo." Ang gusto ni Asaph mismo ay ang Diyos. Naiintindihan niya na ang Diyos ang naglikha sa kanya. He valued his relationship with God, na he owned everything to God. Sabi pa ni Asaph, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Asaph believed that God sustained him. God was his main reason to keep on going. Wala nang iba. This means na ang Diyos mismo ang kanyang mana at ang kanyang kayamanan. Minahal ni Asaph si Jesus at nasa kanya si Jesus. Sa halip na mainggit siya sa ino-offer ng mundong ito, kinaawaan niya ang mga taong yumayakap sa yaman ng mundong ito. Kung ikaw ay nag-i-struggle kapatid, sana ay maalala mo ito kung gaano kabuti ang Diyos. Tunay at tapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At sana magawa mong magsalita at tumindig katulad ni Asaph sa chapter na ito. Maging kalakasan natin ang chapter na ito sa anumang kinakaharap natin ngayon. Hindi ka nag-iisa, may pag-asa ka. Handa ka na para sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Lahat ng kayang i-offer ng mundong ito ay may hangganan, pero ang pag-ibig, pagpapatawad at inihandang tahanan ng Diyos sa kanyang kaharian ay pangmatagalan. May masayang wakas ang ating kwento, isang wakas na hindi kailanman matatapos. May ganap kang dahilan upang maging masaya. Bakit? Because truly, God is good to you. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at God bless us all po. Amen po.